kundi negatibo. Ha? Kaya ito yan ha. Pag ang Pangulo ay tahimik, pero nagtatrabaho, sasabihin hindi nagsasalita. Pag nagsalita naman ang Pangulo, sasabihin ng iba, nagdadrama or strategy. Diba? Kapag nagpa-imbestiga, sasabihin, walang power yung ICI. Diba? Walang silbi yung ICI. Samantalang sila yung humiling na independent commission. Yan, nag-message na ako sa kanila. May retired general, ang gustong-gusto, dapat may independent commission. Ngayon na may independent commission at inaayos yung mga trabaho, sabihin mabagal. Ba? Ngayon, nandiyan na yung warrant of arrest, inano sa Pangulo, drama for a show. Sabi niya, bakit mag-a-arrest? So, wala naman dito si Saldico. Diba? Minsan hindi ginagamit, makapanira lang ba? Diba? Makapanira lang. Bakit kailangan daw arestuin si Saldico? Wala naman daw dito. Well, in-explain ko na yung kagabi. Si Digong walang huli kahit langgam. O yan, sabi ni sa Proponyo. Ay, meron sa Proponyo Gardose. Hindi lang huli. Takpa. Ayan. Tay pa. Dun. Nasa libingan na. Sentensyado na. Wala pang hiring-hiring yun. May sentence na agad. Yun lang. Hindi mo alam kung may kasalanan o hindi. Kasi hindi gumamit ang due process. And he did not respect human rights at the time. Yun yung problema ron. Is that fish pa rin yun kahit maliit? Oo nga, di naman taris. Ang dapat makita dito, yung effort ng gobyerno na matigil ang korupsyon. Diba? Pero ngayon, ang gusto ng mga kumakalaban, yung nagpapaimbestiga, dapat mawala. Oh, really, attorney? Kasi, para pag nawala, yung nagpapaimbestiga, ano mangyayari? Adi, saya-saya. Ang saya-saya, di ba? 6,000 ang viewers ni Attorney Claire, oh. Bakit? Malamang kung yung bagong liderato ang yung ready na daw na pumalit sa posisyon. Magpapaimbestiga ba na ganito? Tingin ko hindi. Baka lang topic si Robin Hood. Let's see. Baka idagdag niya. Ay magagawa dito, di ba? Mga feelings ko to. Tingin ko, may naghihintay talaga, kaya may mga retired generals na kumukumbinse kay Senator Lacson. Di ba? Na okay, mga retired generals. Okay, sinamon ang civil military junta. Bakit? Mukhang inaabangan to ng mga masasangkot. Okay, ito naman isa lang to. Tingin nyo kaya? Tingin nyo lang. Pero mamaya natin i-discuss to. Bigyan ko na kayo ng konting teaser. Tingin nyo kaya si Senator Bato ayawan niya mapalitan si Pangulong Marcos Jr. At ang paapalit si VP Sara. What do you think? Ay, gustong-gusto niya yan, attorney. Ang ayaw kay Pangulong Marcos, yung mga karaniwan, baluktot. Karaniwan sabing sila, yung tipong ayaw ng matinong gobyerno kasi hindi sila makakakurakot. Diba? So pag nilagay mo dyan ulit, kurakot, masaya ulit sila. Hindi sila maimbestigahan. Diba? Formally, nasa na? Wala pa rin nangyayari. Tinitanggol yung dati. Formally. Just imagine nyo, Lord Glenn. Just imagine, panahon ng pandemic, nagawan pang kurakutan ang Pinoy na naghihirap. Isipin nyo na lang yun Isipin nyo na lang yun. Tapos, good leader. Diba? Namayagpag ang pogo. Kahit ang dami-dami na nakikidnap, dami na nagdudusa. Diba? Kaya nga nasintensyahan si Alice Goo. Pa yung really, Naomi Chin? Sinabi ni Baculaw yan? Diba? Namayagpag ang pogo. Bakit? Kailangan daw ng pera Yes, tama diba? Corazon Guano. Yes, tama. Ayaw nila na matinong gobyerno, diba? Yun. Pagka yung tao na alam nila makikinabang, doon sila sa taong pakinabangan nila. So, tanong ko, tingin nyo, hindi naman natin makakagilap si Senator Bato. Waiting ba siya na ma-replace ang Pangulo? Just asking. Diba? Tingin nyo, Senator Bato? Bongo? Ay na ba si Attorney Claire? Nakapalitan ng Pangulo? Lakasan natin. Lahat ngayon na naninira kay Pangulo, yan ang gusto. Mawala siya sa pwesto. Kasi, tinatamaan sila. Okay. Rosie Matsu pala. Ikaw ba naman natatamaan? Gugustuhin mo ba yung tao? Na siya nagpapaimbestiga, nandiyan pa rin? Di pupunta ka na sa kabila na alam mong kurap. O alam mong mamamayag pa rin yung corruption. O alam mo na kakampi sa'yo. Diba?
Hindi mo nga alam kung may mga ganitong klaseng pangako na sa akin ka lang, ako nang bahala. Hindi natin alam. Diba? Kaya dapat lang mapagpatuloy ng Pangulo hanggang dulo ito. Sabi nga niya, inumpisa niya, dapat tatapusin niya. Siya ang tatapos nito. Hayaan natin patapusin niya. Hayaan natin tapusin niya itong mga issues ng korupsyon na to. Kailangan managot talaga yung mga sangkot. Diba? So pakinggan natin si Secretary John Vic. Tignan natin. Ang haba ng introduction Samantala, binigyan din ni Remulla binigyan din niya ng ultimatum hanggang Webes ang ilan pang sakot sa flood control. Isda, yan ang babalaan Interior Secretary John Vic Remulla. Susunod na ang malalaking isda. Yan ang babalaan Interior Secretary John Vic Remulla. Kaugnay. Binong iba, hindi namin kailangan ng isda. Ang gusto namin mahuli nyo, mapakulong nyo, mambabatas na umabuso. Yun, mga senador. Hindi daw isda. Yo. Tama. Ng kabi-kabilang kasong isinasampa laban sa mga sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa bansa. Ayon po kay Remulla, posibleng mapasama na sa mga susunod na pag-aresto sa loob ng 5 linggo ang ilang mambabatas at prominenteng personalidad na dawit sa flood control project scandal. Nako. Ba't kaya? Mga politiko. Well, umpisa na kay Saldi ko. Ha? Nako, may mga mambabatas pa. Okay, kasi susunod na 5 linggo, so ibig sabihin magsasapan pa mga kaso to. Ulitin natin mga kaklira. Ilang mambabatas at prominenteng personalidad na dawit sa flood control project scandal. Naku, sino yan? Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Okay. Tingin ko mga kasi ito naman yan. Makukulong. Natatandaan nyo na bakit tumagal yung kay OMG. In 5 weeks, may makukulong. OMG. dating Pangulo Duterte. Di ba lagi ina-explain ni Senator Round 2 na si Atty. Claire. Nasa round 1 pa lang tayo. Hindi ko matanda kung ina-explain din to ni Atty. Conti. Na kaya nagtatagal yung pag-iimbestiga ng ICC at that time at inip dati si dating Pangulo Duterte. Now na. ICC, ngayon na. Diba? Because nagkakaroon sila ng ano yung hindi lang basta probable cause. Certainty of conviction. Ibig sabihin, pag pinasok na to sa ombudsman, or rather, pinasok na to sa Sandigan Bayan, mas malakas yung ebidensya. Kasi ang pinurove nila doon, hindi lang just mere probable cause, kundi certainty of conviction. Nag-case build up pa sila. So, tingin ko, kaya ito nasasabi ni Secretary Remulla, dahil sa mga nasampalang DPWH, kasi nagkakaroon naman yan ng usapan mga clear, pag-uusap DPWH at ICI, kasi sa ICI, mga clear, nagre-refer sila. Iba yung ginawa ng DPWH, iba yung ginawa ng ICI. Yung DPWH, diretso file. Ang ICI, recommendation. So, tingnan nyo, di ba? Ang sabi nila, sa isang case, kahit sinabi nila yung kay Gutesa, sige naman yung kay Gutesa, although wala kasi si Gutesa at hindi nagpapakita. Sinabi nila si Gutesa, so bahala, ang dating dito, isasamit namin dito, lahat ng statement dito, laban kay Speaker Romualdez, nandito pati yung statement niya, that it is up to the ombudsman to evaluate. Titignan nila kung merong certainty of conviction. So, yun yung importante doon. Kaya, ito lang sa akin hanggat iniimbestigahan ito, Speaker. So, kung meron pang mga gusto na magsalita, let's say, maging witness in favor or against Speaker Romualdez, do it now. Kasi, baka lang, ang kukunin lang statement lang dyan ay kay Gutesa. Halimbawa lang hindi siya nakikita. So, wala siyang attachment, kundi salita niya lang. Wala mga attachments, hindi ito kay Bryce Hernandez na may picture, may text. Tama. So, kay Bryce, may picture talaga. Paano case build nakatambak yung pera. Kung yung magtuturo, hindi ka nagpapakita. Kaya, kailangan i-encourage yung mga tao, kung may alam kayo, do it now. Diba? Kasi kaysa magsisa kayo, hindi pala kayo nagsalita. Tapos bigla na-dismiss. Sabi niya, hindi, guilty yan. Hindi naman kayo nagsalita. Diba? Hindi magiging problema dun. Diba? So, well anyway, sabi naman niya, believe naman siya kapag sinampan na to ng ombudsman. Ito na kasi yung mga pag sinampan na yan ng ombudsman, sa inaarap ng ombudsman, pag sinampan na yan ng ombudsman, automatic yan. Pagka-raffle ng case, warrant of arrest na yan. Lalo na kung ang case is no bail. No bail recommended. So, yun. Yun. Tingnan natin. Samantala, binigyang diin ni Remulla ng the senators, the congressman. Big fish are coming soon. We should expect
the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Samantala, binigyan din ni Remulla binigyan din niya ng ultimatum hanggang Huwebes ang ilan pang sangkot sa flood control project scandal para sumuko. Sa 8 nananatiling at large, 5 kabilang si Saldico ang nasa abroad. Tiniyak naman ng PNP na nasusunod ang tamang proseso sa pagpapatupad ng batas. Okay, mga Kli, so yan ha. So, wag nagpapadala yung mga tao sa mga ang bagal-bagal. I mean, di ba? May masabi lang, mema lang. Ang bagal-bagal. Ding mina, sir. Ang bagal-bagal. Diba? Pero kung iisipin mo, kung nag-iisip ka, at wala ka naman balak na mamintas lang, 3 months. Diba? Kaya nagsimula, August, September, November, August. Oh, halos nag-start lang naman to. Pag-establish ng ICI, August. Diba? Nag-so na siya, July. So, ano pa ba ang pinakamas mabilis pa dito? Opo, live po to. Tony Ross, live po. Ano pa ang bibilis dito? Pag nagbilis pa dito at bara-bara lang magsampa ng case, mga kin, mas delikado yun. Diba? Kaya nga sabi nga natin dito, ang daming basta mamintas lang. Tapos sabi, wala naman kayo nahuhuli. Diba ganito natin na nyo, ha? Puro kayo patawag, wala naman kayo na-imbestigahan. Puro kayo salita, wala nag-imbestiga. Puro kayo imbestiga, wala naman nasasampa ng kaso. Diba? May nagsabi pa isang propagandista wala 10 days na. Wala pa naman nasasampang kaso. Hello? Holler? Diba? Kung nakikinig lang lagi ito ng briefing, kung paano tayo nagre-report, kung ano na ang update sa mga pagsasampa ng kaso, sa mga pag-iimbestiga, ilang properties na ina-freeze, diba? O ilang kotse na rin ang nasubasta. Kasi sabi niya, 100 days, wala pa nangyayari sa ghost projects. Diba? Yun ang mapanira. Instead na i-push ng Pangulo na sige po, suportahan natin ang ating ang gobyerno natin kasi nagpapaimbestigan na sila. At ipaliwanag kung gaano ba talaga kahaba ang legal process. Sa pagsampa pa lang ng case, sa hearing, sa pagbabasa ng dokumento, pag-i-evaluate, hanggang paglikma ng kaso, hanggang sa aralin ng ombudsman, hanggang sa dumating sa Sandigan Bayan. Mga ka-clear, yung mga ganong klaseng tao na walang ginagawa ang gobyerno, alam nyo na ibig sabihin nun. Alam nyo na ang balak lang ito, manira, pahinain ang pundasyon ng gobyerno para yung mga nagrarally ay kanilang i-push. Yun yung objective nila ng mga propagandista nito. Tingnan nyo, sige, hanapin nyo lahat yung mga interviews ng mga propagandista niyan. Lahat yan puro mapanira sa gobyerno. Walang nakitang maganda. Sabi niya, walang ginagawang gobyerno. Wala, mahina ang ekonomiya, naapektuhan na yung ganito. Kaya okay lang sila Monang. Maliban dyan. Walang ginagawang gobyerno, ang bagal mag-imbestiga. Unang-una, hindi sila lawyer. Pangalawa, hindi sila sanay kung paano mag-build. Kung investigador ka, dapat alam mo kung gaano kabilis at gaano katagal. Diba? Yung mga pag-iimbestiga ba? Pag-iimbestiga nga, 2019 pa yung rock netting, hanggang ngayon wala pa. Tapos mamimintas na mabagal daw yung ICI. Nakikita niyo yung logic doon? Ikaw, nag-imbestiga since 2019, hanggang ngayon, wala ka pa nasampahan ng kaso. Kaya sabi ni Senator Trillanes, nasaan yung nasampahan mo ng kaso? Sabi pa nga ni Senator Trillanes, 2022 yun eh. Pero namin niya, 2019 niya pa inimbestigan. Hanggang ngayon, wala. Ironic, di ba? Tapos sasabihin ang bagal ng ICI. Okay, di ba? Okay, nasampahan na ng kaso. Sabi niya, di ba, wala kayo nasampahan. Wala naman kayo napapakulong eh. May ganun, di ba? Wala naman kayo napapakulong eh. Nung may napakulong na, 8 na yung na-aresto, sabi niya, puro dilis lang yung na-aresto nyo. Nakita nyo, yung mga taong walang nagawa, kundi manira. Pag may nagawa ka, eto. Wala yan. Pag ginawa ka, hindi sila natasatisfy. Kahit may magawa ka dyan, pipintasan ka nyan. Kaya mahirap yung mga demands na mga obstructionist. Gawin mo to, gawin mo yan, gawin. Kasi di sila, nanghahamon lang sila. Diba? Tatandaan nyo to. Yung may bigas. Yung bigas, mga ka-clear. Ganon din naman sa drug war, last admin, panay small fish din. Yung big fish, naging advisor pa. Tama. Diba? Ronald. Diba? Yun eh.
Tandaan natin. Nung sinabi na, hindi yan matutupad. 20 pesos na bigas, hindi yan matutupad. Hindi yan matutupad. Pangkaing hayop lang yan. Natupad. Ang dami na nakikinabang na mga kababayan natin. Nagdagdag pa ng mga qualified makakuha ng 20 pesos na bigas. Bakit? Maganda yung ano natin eh. Bakit? Yan kasi ang inuna ni Pangulong Marcos Jr. Nung siya yung secretary ng agriculture. Diba? President Agriculture. Hinawakan niya. Bakit? Kasi ito yung gusto niya mangyari. O, tinan mo kumikita. Wag lang tayong babagyo Yung kita, yung ani ng mga farmers, lumago. Kaya nga diba, meron tayo ngayon na suspended muna ang pag-import para hindi maapektuhan yung mga magsasaka natin. Yung kasi yung inuna. Yung mga magsasaka. Diba? O tapos, ngayon natupad. Natupad, diba? Iba na naman ang hinihiling. Diba? Sabi niya, bakit mo yung tubig ulan, ipunin niyo yan, painom niyo sa Malacanang. Diba? Nawala na yung issue ng bigas because alam niya, mali yung sinabi niya. So, since nawala na ito, iba na naman issue. Nung hindi na mag-iba-giba ang Pangulo, doon naman sa ate dinaan. Sa ate dinaan. Diba? Kahit nga, ganyan sila, hindi mo alam kung sino ba talaga nag-aastang lutang. Diba? May mga nag-aastang lutang. Di makontrol ang anger. Nagmumura. May hitman. Ang galit kay PBBM yung lantarang nangungurap. Oo, tama. Yung galit kay PBBM ay yung mga lantarang nangungurap. Yung galit. Yung tinatamaan ng pag-iimbestiga. Kaya, mga ka-clear, ito ang gusto na mangyari. Sipin nyo yan. Bakit ayaw nila sa tao nagpapaimbestiga? At yung tao ngayon nagpapaimbestiga, yun ang gusto nilang gibain. Bakit? Sino papalit? Diba? Sino papalit? Sino inisip yung papalit? Si Ramon Ang? Excuse me. Charot lang yon. Char. In fact, talaga ipapasok nyo pa rin as transition leader. Yung gusto nyo, nililigaw nyo lang yung mga militar eh. Diba? Hindi naman yung mangyayari. Kasi wala naman siya sa konstitusyon. Ano pinangangalandakan, Lord Glenn? Diba? Ano pinangangalandakan? Konstitusyon. Succession. Ganun pa rin yun. Diba? Tapos ngayon, handa na siya. Handa ka na ba? Handa na ba kayo? Handa na raw siya. Handa na! So makikita mo, planado. Diba? Agree, corrupt ang next in succession. No, diba? Corrupt ang next in succession. Corrupt. Or anak ng corrupt. Yun. Diba? Okay, mga ka-clear. Diyan lang muna tayo. So nakita natin, let's wait. At baka may i-announce pa ang Pangulo. Let's wait. Kasi si Pangulo ngayon, nag-announce siya kapag ka malalaking pagre-report para dito sa flood control projects. Salamat, Attorney. Pag-iimbestiga. So let's just wait. Alright. Okay? Thank you, Attorney. Wait lang. Mukhang di nabasa ni Attorney yung message ko